face, been the object of someone's hate. Like you stood all alone. Have you ever felt this? Hello mga mamshi! Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, samahan niyo po ako mag-impake po. Hulaan niyo, saan po kami mag-outing? Charis. So ayan, bago pala ako mag-impake, meron nga pala ditong batang ng iistorbo. O, diba? Si baby Yesi namin. Ito pala yung first family outing namin ngayong 2024, kaya sobrang excited yung mga bata. Bali, 2 nights and 1 day lang naman po kami mag-i-stay dun sa pupuntahan namin. Pero dahil kasama natin yung mga bata, kailangan natin magdala ng extra gamit, mga damit. Medyo sad lang ng konti kasi hindi rin naman kami kompleto. Alam niyo po kung bakit? Si Ate Nicole po kasi ay hindi namin kasama umalis. Pumunta po kasi si Ate Nicole sa Baguio kasama ng kanyang mga lola at lolo. So, ayan, hindi pa nga ako nag-uumpisa at meron na talagang batang makulit dito sa aking ginagawa. Galing pa po niyan ako sa trabaho at buti na lang po talaga at maaga yung aking pasok at maaga rin ako nakauwi. Haba-haba rin yung pag-iimpake ko ng mga gamit ng mga bata. Ang alis po pala nga namin yan is Friday ng madaling araw, 4 AM po. Bago pala ako umuwi ng bahay is bumili muna ako ng mga lulutuin at dadalhin namin na pwede namin kainin sa sasakyan. Siyempre mahaba-haba yung biyahe, baka gutumin yung mga bata. Ang binili ko lang naman dito is hotdog, itlog at syempre manok. Yun lang naman yung basic na lulutuin namin. Nauna nga pala ako umuwi dito kasi nga po si Dada ay meron pang biyahe. Syempre bago naman kami umalis dito is pakakainin muna namin yung mga bata. Ito nga, hindi rin kami makatapos-tapos kasi nga ang baby Yesi namin ay nakikipaglaro pa sa amin ng kanyang lola. Kailangan lang namin ma-organize yung mga dala naming damit kasi nga po para hindi kami maraming bitbitin. Kasi nga po, dala pa namin yung mga gatas at tubig ni baby Yesi. Parang kalat na nga ng kwarto namin kasi nga kami ni mama ay namimili pa ng mga damit na susuotin namin or dadalhin namin. Si Kuya Isi nga po pala ay dinalhan ko ng puro sando lang kasi nga po sobrang init. Dinala ko nga po pala dito ay puro pajama kasi nga po si Kuya Isi ay hindi naman po sanay mag-short. Na kahit sobrang init, mas gugustuhin pa ni Kuya AC na nakapajama siya. So dahil maliligo po kami dun sa pupuntahan namin, kailangan ko po talaga magdala ng extra damit para sa mga bata. Hindi ko po muna pala dito inimpake yung mga gamit ni Dada kasi nga po sabi niya sa akin siya na mag-aasikaso ng mga damit na dadalhin niya. Habang nag-iimpake pala ako dito, si mama po ay nagsasabi sa akin na parang ayaw niya na sumama. Kasi nga po mahaba-haba yung biyahe, baka mangalay po siya kakaupo. Uuwi daw muna siya ng Pasay, pero syempre hindi naman ako pumayag dahil gusto ko rin naman kasama yung mama ko at makabanding. Si mama kasi is hindi sanay magbiyahe ng mahaba, lagi na lang siyang nasa bahay. Hindi na lang talaga at napilit natin si mama na sumama, kaya yan nakikipag-impake na rin siya at nag-aayos na rin siya ng mga gamit niya. At meron na namang isang bata nakikikulit habang nag-aayos kami ni mama ng mga damit. Habang nag-iimpake na pala kami dito ni mama is naglaga na po pala kami dito ng itlog. Medyo madami-dami din kami nga alis kaya kailangan madami yung aming lulutuin. Siguro mga nasa 15 kami na tao. Kasi halos lahat is kamag-anak ni boss po ang kasama namin. So dalawa lang po kami ni mama sa pamilya namin. Kaya din po pala kami aalis kasi meron kaming iso-surprise at isi-celebrate. Kaya po abangan nyo po yung aking mga susunod na vlog dahil doon nyo po malalaman kung sino po yung aming iso-surprise at kung anong se-celebrate namin. Malapit na po pala ako matapos dito sa pag-iimpake ng mga damit ng mga bata at syempre kasama na rin po dyan yung mga damit namin ni mama. At syempre wag natin kalilimutan dalhin yung mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Kahit saan tayo magpunta ay dapat dala natin sila. Bali ang hinuli ko po palang inimpake dito is yung mga gamit ni baby para wala akong makalimutan. Lalo na yung mga health kit, diaper at gatas si baby, yun ang dapat hindi ko makalimutan. Bali ni-ready ko na rin pala dito yung mga damit namin na susuotin na pang-alis. Bali 15 days po pala muna yung pagpaplano bago namin maituloy itong pagta-travel namin. Bago pala kami umalis ng bahay is marami din kaming naiwang kalat. Lalong-lalo na sa tindahan namin, tinanggal muna namin yung ibang display para maisara namin siya ng maayos. Yung mga bata nga dito, hindi nga makatulog sa sobrang excited. 1:30 na nga ng madaling araw at hindi pa rin nakakatulog yung mga bata kaya sabi ko kay Dada, wag nang patulugin para sa sasakyan na lang sila matulog. After na nga namin maluto yung mga dadali naming pagkain is mga 2:30 ng madaling araw po is umalis na kami ng bahay. Nung nakarating na nga po pala kami dito sa bahay ng aking biyanan, itong mga bata ay hindi pa rin talaga natutulog. Minutes na lang din ang aming hinihintay kasi nga po yung van na gagamitin namin is paparating na. Bali wala pang 4 AM nang dumating yung van, so ayan, kinarga na nga po lahat ng gamit na aming dadalhin. Sinigurado po na wala ang maiiwan. Meron pa po pala kaming pupuntahan na isang lugar at ito ay sa Caloocan sa kapatid ng aking asawa. Bali sila po yung last na aming dadaanan para magdire-diretso na po kami dun sa lugar na aming pupuntahan. Dito na nga mangyayari yung exciting na part na kung saan meron talaga kaming iso-surpresa na tao. Pero syempre, bago kami
kami pumunta dun sa lugar na pupuntahan namin is kailangan niya na malaman. Dahil siya rin po yung mag-guide para sa direksyon ng aming pupuntahan at hindi kami maganda ligaw-ligaw. Siguro po yung biyahe namin is aabot ng 6 hours bago kami makarating dun sa lugar na pupuntahan namin. Bali, second time ko na nga pala makakarating dun sa pupuntahan namin. Kasi nung unang punta namin ni Dada is dalawa lang po kami at medyo biglaan din po yon. Umabot din kami ng 1 linggo dun sa lugar na pupuntahan namin. Pumunta pala kami dati ni Dada dun is wala kaming ginawa kundi maligo ng maligo sa dagat. Kaya pag uwi namin ni Dada sa Manila, ayan, negro at negra na nga kami. Grabe, sobrang mag-e-enjoy ka dito at talagang babalik-balikan mo tong lugar na to. Halos ang kinakain nga namin dito araw-araw is gulay, mga seafoods po at isda. Ayan, nakakatuwa talaga kasi nga po, sa sobrang umay mo na po sa manok at baboy, ayan, hindi mo sila matitikman dito sa probinsya. So yun lang po mga mamshi, sana nagustuhan niyo po yung aking video. Abangan niyo po yung aking mga susunod na vlog. God bless, ingat po.